Noon, nung panahon na gusto natin silang kasama, gusto nila tayong kasama, hindi pa pwede kasi duty bound tayo, di ba? Nakakalungkot dahil may mga kasama ka na kausap mo ngayon, matino, pero later on, isang araw makikita mo na nagkaroon siya ng problema sa pag-iisip dahil siguro hindi nakayanan yung training. Sabi nga di baling mapagod ka sa trabaho, kesa naman napapagod ka sa paghahanap ng trabaho. Ako si retired Major Renato Bong Torres at ito ang aking kwento. Ako ay pinanganak sa Quezon City sa Banawe Children's Hospital. At lumaki ako dito sa Montalban, Rizal. At ako ay nag-aral sa elementarya, sa San Jose Elementary School at Roosevelt Memorial High School ng sekundarya. At nagkolehiyo ako sa Far Eastern University at napalipat ako sa Philippine College of Criminology. Ang eligibility ko ay Civil Service Police Officer Exam, NAPOLCOM exam, at yung board exam ng criminology. Ako po ay pumapasok sa mga fast food chain bilang crew para sustain yung aking pag-aaral. Actually kasi sa totoo lang na-deprive ko yung sarili ko bilang civilian dahil sabi ko nga ako'y aside sa pag-aaral, nagwo-working student ako. Tapos eventually maaga pa ako nakapasok sa serbisyo. Kaka 22 ko lang kasi ako'y August. Nakapag-take out ako ng November. So meaning kaka 22 ko lang nasa loob na ako ng training center. Kaya parang hindi ko na-enjoy yung civilian life. Kaya dahil yung napuntahan ko ng mga unit, hindi naman ako nakakauwi sa pamilya ko. Kumbaga, kung saan ako itapon na sityo o kaya asyenda, doon lang kami. Walang uwian, so mag-aantay ako ng 3 months para makapag ng rest and recreation o yung sinasabing leave para makatikim ko ng 10 araw na leave. Pero ang tagal no, kaya meaning yung from civilian to uniform personnel, hindi ka naman pwedeng pa loko-loko o babanding-banding sa trabaho. Kaya parang naging seryoso yung transition ng buhay ko. Hindi ko na ganong na yung buhay kabataan na talagang nagsaya, na gano'n. Halos, kung masasobrahan naman ako ng pagsasaya sa serbisyo, baka makagawa ako ng mali o labag sa organization dahil sa yung code of ethical standard pa. Sa totoo lang, dahil nga yung line of assignment ko, mobile kami dahil special action force. Yung masasabi kong best experience ko dyan, nakapag-travel ako halos sa Pilipinas ng libre dahil sa duty bound. Nakagamit ako ng mga, naka-experience ako ng mga bagay na hindi ko nakita sa local police. Like armaments, communication, pati yung line of sa trabaho, iba. Kaya yun siguro yung best experience ko na hindi ko makakalimutan to compare nung bumaba ako ng police station. Pag naman worse, nakakalungkot dahil may mga kasama ka na kausap mo ngayon, matino, pero later on, isang araw makikita mo na nagkaroon siya ng problema sa pag-iisip dahil siguro hindi nakayanan yung training. Totoo pala yun na bumibitaw. Dahil kami, nasa malayo. Bukod sa malayo yung pinuntahan namin, nilagay pa kami sa kabundukan. Pero at least, pulis kami, may sahod kami, pero
ang buhay namin doon parang ano kami. Kaya hindi mo masisisi na may mga kasamahan akong na-depress. Nagkaroon ng maring siguro, nagkaroon ng ano, na bumitaw yung kanilang mental health. Nagkaroon sila ng mental health issue.